Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagpadala ng sound telepathy ang General Strategist na si Jaegal sa tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace at sinabi nito na mayroon siyang nais na ipaalam dito. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong ito na kung ano naman ang bagay na nais nitong sabihin sa kanya, na agad naman na sinabi nito na ang Dragon Turtle na ito ay alam na niya kung saan mahina, at ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng apoy. Sa kabilang banda naman ay agad na nag-utos ang pinuno ng Moyong clan sa mga kasamahan nito na agad na nilang pakawalan ang kanilang mga palaso patungo sa kinaroroonan ng malaking halimaw, na agad naman na sinunod ng kanyang mga kasamahan. Kaya naman dahil dito ay nawalan ng focus ang Dragon Turtle at agad na umiwas sa mga atake ng palaso na may apoy sa kanya. Sa isip naman ng pinuno ng Moyong clan ay masaya itong napapsabi ng pasasalamat sa kanyang mga ninuno sa kanyang isip dahil sa bagay na ito, dahil sa inakala nito na ang mga palaso na mayroong apoy ay walang magiging epekto sa halimaw na ito dahil sa hindi naman ito magagawang makatago sa makapal na kalistis ng halimaw, ngunit nagawang mapahina ng mga apoy ang mga pag-atake nito. Agad naman na nag-utos ang isa pang pinuno ng Wangbo clan sa mga kasama nito na ipagpatuloy lamang nila ang kanilang ginagawa. Ngunit nang magawang tumama ng isang palaso na may apoy sa katawan nito, ay nabigla naman ang dalawa. Kaya naman masaya nitong sinabi sa pinuno ng Moyong clan na gumagana nga ito laban sa halimaw na iyon, na sinang-ayunan naman ng isa. Ngunit sabi nito na masyado na silang madaming na isakripisyo sa kanilang mga kasamahan at tanging kalahati na lamang ng kanilang puwersa ang natitira. At bukod pa doon ay wala na din silang mga natitira pang mga palaso, kaya naman ay kakailanganin pa muna nilang puluting muli ang mga palaso na hindi tumama at napunta lamang sa lupa. Sabi naman dito ng pinuno ng Moyong clan na kung ganun ay kailangan na nilang tapusin ang problemang ito. Kaya naman ay agad nitong nilagyan ng langis ang kanyang sandata, dahil dito ay napatanong naman ang isang pinuno na kung ang binabalak ba nito ay sagudin na mismo ang malaking halimaw. Hindi naman siya sinagot nito bagkus ay tinawag, at sinabihan na alam niyang masiyadong pagmamadali ang gagawin niyang ito, ngunit nais niyang tanungin ito na kung papayag ba itong samahan siya sa gagawing pagsugod sa malaking halimaw na nasa kanilang harapan, dahil sa pupugutan niya ito ng ulo bago pa man sila maubusan ng kanilang mga natitirang palaso. Sa sinabing ito ng pinuno ng Moyong clan ay natigilan naman siya, at napasabi na kahit na nagawa nilang mapahina ang mga pag-atake nito ng kidlat, ay ang magtangkang lumapit sa ulo nito ay pagpapakita lamang ng walang pagkaingat. Kaya naman dahil dito ay agad niyang nilapitan ito, at napasabi na kung ganon na alam na din ito ang kahihinatnan ng kanilang gagawin, ay masaya siyang gawin ito, kaya naman ay masaya nitong sinabi na magmadali na sila, matapos ay agad nitong inapuyan ang kanyang sandata hudyat ng kanilang gagawing paglusob dito. Sa nangyari ay bigla naman na nabahala ang ibang mga kasamahan nito dahil sa aksyon na gagawin ng kanilang mga pinuno sa pagkakataong ito. Agad naman na kumilos ang dalawa dahil sa kailangan na nilang tapusin ito bago pa mawala ang apoy sa kanilang mga sandata, na agad naman na sinang-ayunan ng isa pa. Dahil dito ay agad naman na naghanda ang Dragon Turtle ng malakas na pag-atake nito para sa dalawang papasugod sa kanya, kaya naman nang binitawan niya ito ay madali naman na nasesalag ng dalawang pinuno ang mga kidlat na kanyang pinapakawalan. Sa kabilang banda naman ay agad na nag-utos ang iba pang kasamahan ng dalawa upang ipagpatuloy ng mga ito ang pagpapaulan ng mga palaso upang magawang matulungan ang kanilang mga pinuno na kumakaharap sa malaking halimaw. Kaya naman dahil dito ay madali na lang na nakakaabante ang dalawa patungo sa mismong kinaroroonan ng isang ulo ng halimaw, ngunit dahil sa madaming mga pag-atake na ang natatamo ng Dragon Turtle, ay agad naman itong kumilos at bumalik sa ilalim ng lupa. Sa nakitang ito naman ang dalawang pinuno ay napasabi na lang sila na mukhang sinusubukan nitong tumakas sa kanila, nang bigla naman itong lumitaw sa kanilang malapit at nagbigay ng malakas na pag-atake sa kanilang kinaroroonan, upang magawang mapatalsik ang dalawa dahil sa lakas ng atakeng pinakawalan ng Dragon Turtle. Sa isip ng pinuno ng Moyong clan na mukhang ang bastardong ito ay umaatake mula sa ilalim ng lupa upang magawang makaiwas sa kanilang mga pag-atake ng mga palaso. Matapos ay agad naman na naghandang muli ang Dragon Turtle na umatake sa mga ito,
kaya naman nang makita ito ng pinuno ng Moyong clan ay napasabi na lamang ito sa kanyang isip na hindi na nila pa magagawang maiwasan ang gagawin nitong pag-atake sa kanilang dalawa. Nang bigla naman na may nagtungo sa kanilang harapan na isang miyembro ng Northern Sea Ice Palace at agad na nagsagawa ng teknik na Ice White Space upang magawang madepensahan ang dalawa, kaya naman dahil dito ay naligtas ang kanilang mga buhay dahil sa tulong ng martial artist na ito. Nang bigla naman na may isa pang nagsabi sa Moyong clan leader na ipagpatuloy lamang nila ang kanilang ginagawa dahil sa sila na ang bahala sa pagdepensa sa mga atakeng ginagawa ng halimaw sa kanila. Kaya naman dahil dito ay agad nitong sinindihang muli ang kanyang sandata, at agad na muling sinubukang sumugod dito. Kaya naman ang magawa ng dalawa na makakuha ng tamang distansya sa kinaroroonan nito, ay nagmamadali silang tinungo ito, kaya naman ay muling naghanda ang malaking halimaw upang atakihin ang dalawa, ngunit kahit na ganito ay hindi pa din nagpatinag ang dalawang pinuno ng mga clan sa Merem Alliance at nagpatuloy pa sa kanilang ginagawa. Kaya naman dahil dito ay mas tinindihan pa ng halimaw ang kanyang ginagawang pagpapalabas ng mga pagkidlat sa kanyang bibig. Naramdam naman ng mga ito. Kaya naman ang magawang matapos na makapag-ipon ang Dragon Turtle ng sapat na lakas para sa kanyang gagawing pag-atake, ay agad naman niyang pinakawalan ito sa dalawang papasugod. Ngunit habang papasugod ang dalawa, ay napapasabi ang mga ito na kailangan pa nilang tiising saluhin ang mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay nababahala naman ang kanilang mga kasamahan na nakakasaksi sa kanilang mga ginagawa, kaya naman ay napasabi ang ilan sa mga ito na hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari dahil sa kaunting oras na lamang ay magagawa na ng mga ito ang makagawa ng direktang pag-atake sa isang ulo ng Dragon Turtle. Kaya naman nang naging matagumpay ang dalawa na makalapit sa mismong bibig ng malaking halimaw, ay nag-umpisa ng matuwa ang lahat ng mga nakakakita sa kanila. Sa lugar naman ng mga ito ay mas pinalakas pa nila ang kanilang mga internal energy na inilalagay sa kanilang mga sandata, at sinabihan ng malaking halimaw na ngayon ay ito na ang kanyang magiging kamatayan. Kaya naman ay matagumpay na nagawa ng dalawa na mahati ang ulo nito. At nang matapos ng kanilang ginawa sa ulo ng halimaw, ay kitang-kita naman ng lahat ang unti-unti pagkawalan ng buhay ng isang ulo nito. Nang matapos na maging matagumpay ng dalawa, ay agad naman na naglapitan ang kanilang mga kasamahan, at ang iba ay nagsasaya dahil sa nagawa na nilang mapaslang ang isang ulo ng Dragon Turtle sa kanilang harapan. Maging ang pinuno ng Huangbo clan ay natatawa na lamang sa ginawa nilang iyon dahil sa isang kabaliwan ang kanilang ginawang pagsugal ng kanilang buhay mapaslang lamang ito. Sa isip ito ay napapasabi siya na ang akala niya ay mamamatay lamang sila noong oras na iyon, at hindi niya naisip na talagang gagana ang planong iyon ng pinuno ng Moyong clan. Nang bigla naman siyang tinawag ng pinuno ng Moyong clan ngunit napasabi na lamang ito na tama nga ito at nagawa na nilang mapaslang ang malaking halimaw na nasa kanilang harapan, ngunit bigla naman siyang natigilan dahil sa kakaibang pagtawag nito sa kanya, kaya naman nang lingunin niya ito ay nakita naman niyang nagmamadali siyang nilalapitan ng pinuno ng Moyong clan kaya naman dahil dito ay labis siyang nagtataka sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay napasigaw na ang pinuno ng Moyong clan at sinasabihan ito na agad na umiwas at umalis sa kanyang kinaroroonan, ngunit huli na para sa kanya ang makagawa ng kahit na anong pag-aksyon dahil sa nagawa na siyang mapatamaan ng malakas na pagkidlat na nagmula sa kung saan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.